me something, it might just take the pain away. Ito na nga pala ang ating paggawa ng brocheta de carne de picada. Siyempre, lalagyan natin ng isang itlog, pamentang powder, powder at asin, ang ating mantika at saka toyo. Siyempre, hindi mawawala at ang breadcrumbs. At ito ay paghalu-haluin natin at siyempre lalagyan din natin siya ng dahon ng sibuyas. And then paghalo-haluin natin siya dito, imimix natin ng maayos para yung timpla ay napakasarap talaga. Super duper. So, eto na nga ang ating barbecue meat na ating giniling. O, diba? Siyempre, konting asukal din para masarap. May timpla siyang matamis-tamis. Depende sa gusto nyo. At kung hindi naman kayo pwede ng asukal, wag nyo nang lagyan ng asukal. So, eto na nga ang ating gagawin sa ating barbecue na karning giniling, guys, 'di ba? So eto ang ating mga ingredients at nilagyan ko na rin ng toyo at saka pamintang durog, bawang na durog, asin at saka konting asukal at saka yung ating tinapay. So, ito na nga, kung wala kayong tinapay na durog, pwedeng tinapay na pang sandwich at lagyan nyo, basain nyo dyan at lagyan nyo siya, okay? And then, ito na yung ating sibuyas na dahon at lagyan na natin. Diba, napakasarap nito, guys? Super duper talaga. So, ito na nga ang aking pag-anik-anik at talagang pwede nyo tong ibenta kung gusto nyo pang negosyo. O, diba? Anong gusto nyo dyan? Diba? So guys, kung ito ay ininegosyo ninyo, talaga sigurong mabenta lalo na sa Pilipinas dahil tayo mahihilig sa mga ganito, 'di ba? Nakakaiba. So dapat ninyong subukan at baka ito ang inyong ikayaman. So ito na nga ang ating gagawin dito dahil ito ang aming pagkain ng aking anak at ito ang aming tanghalian na super duper sarap. Pwede yung combination ng salad, yung patata na salad, pakuluan nyo yun, balatan nyo, hiwa-hiwaan nyo ng pagkudrado, lagyan nyo ng konting asin, paminta, tapos mayonnaise ay napakasarap na salad na po ng combination ng karne na ito. And then, pwede rin kayong magkanin o kung hindi naman salad na lettuce, kung ano, lechuga ang tawag sa amin dito. Siyempre, kung anong gusto nyong kainin. At siyempre, kung wala naman kayong mga ganyan, pwede rin ang banana, parang alternatibo na patatas. So, ito na ang ating nahiwa-hiwa ng mga ingredientes at siyempre halu-haluin natin para siya ay mag-mix dyan. Pagkatapos yung stick na ating gagamitin, siyempre dapat malinis. And then siyempre, pag na natin to, nahimas na talagang super duper na talaga, ay ilalagay natin siya sa stick. Yung parang ipupush natin siya na kumapit talaga sa stick, guys, para talagang hindi siya matanggal. Yun ang pinaka-effective na gagawin natin dito. Yun ang pinaka-truko na gagawin natin dito sa stick na to na para hindi kumapit siya. Okay? Ipupush mo, itatapal mo siya sa stick doon yung karne. Pagkatapos ipupush mo na yung ipupush para siya ay dumikit. And then, kapag nag-barbecue tayo, dapat yung kawali na gagamitin natin ay super duper mainit, guys. Okay? Yun ang pinaka-trick dito kung paano magluto nito. Parang kumakain kayo sa kebab, diba? Yung mga karne doon. Talagang ganun ang paggawa nila. So, yan lang ang aking idea na pwedeng ibigay sa inyo para super duper na super masarap ang inyong barbecue stick na karne picada or ground beef. So, eto na nga ang aking paggawa at napakasarap talaga nito, guys. Marami akong nakain nito at yung aking anak, grabe, super duper. So, eto na nga at ganito ang paggawa ninyo, guys. So, umpisahan na natin magawa nitong ating ground beef with stick na barbecue. At syempre, ay
kailangan natin ipupush siya. Kung kukuha kayo ng paunti-unti, pagkatapos ipupush nyo siya sa stick na parang ganun, di ba? Guys, kapag naggawa kayo ng inyong barbecue, siyempre lalagyan ng sibuyas una, pagkatapos tutusok nyo doon sa stick na yon, pagkatapos ilalagay nyo yung ating karni picada para yun ay pag-push natin dun sa stick na super duper para siya ay madikit. Yun ang gagawin natin, guys. At syempre, pag natapos na natin yun, ganito ang gagawin ninyo. Pagkatapos, yung dulo din sa una ay lalagyan nyo rin ng sibuyas dahil kapag natin to, binarbecue, talagang super mabango at super talagang napakasarap. So, ganito ang gagawin natin yan. Ipupush nyo siya paunti-unti kukuha kayo. Pagkatapos, ipupush nyo siya dyan sa stick na yan. Yan, ganyan. Super duper. At pagkatapos, pag natapos nyo na siya, lalagyan nyo siya ng sibuyas din sa inyong stick sa una, di ba? At huli. Yan. Pagkatapos, kapag inilagay nyo na siya sa kawali o kung saan nyo siya gustong lutuin, ay dapat super duper mainit yung kawali. So guys, hanggang dito na lang ang aking video kung paano ko sa inyo itinuturo ang aking paggawa, 'di ba? Na super duper sarap. Yan, ganyan. So pwede niyo lagyan kung anong prutas or ano pang vegetables ang ilagay niyo diyan. Kamatis, yung maliliit, yung cherry, pwede rin po dito dahil pwede rin tong a la plancha, pwede rin tong i-barbecue. So yan, ang pinakamaganda dito, guys, kasi kapag nilagay niyo siya ng vegetables na talagang asituna, olive oil, yung green olives or black olives, pwede nyo pong ilagay dito. Pwede nyo haluan ng ating mga vegetables. Kung ano-ano, pwede po yun. So, ito lang ang aking idea na pwede kong ibigay sa inyo. At ipupush nyo ng ipupush po yung karne para hindi siya matanggal. Diba? Ganito. Yung aking ginawa, meron sa dulo na sibuyas, pagkatapos karne, pagkatapos naman sa unahan ay sibuyas, pwede rin yung kalahati, karne, tapos sibuyas, or ibang vegetables na pwede nyong gawin, pwede rin po yun. So, ganyan lang po. Paulit-ulit hanggang sa maubos ang ating gagawin na ating barbecue stick, ground beef, ito na po yun. So, ganyan lang po. Ipupush nyo ng ipupush. Pagkatapos hanggang sa kumapit siya, kailangan talagang nakapush siya dyan para talagang kumapit yung karne. Hindi siya mahuhulog pag ating ginawa. At syempre, kailangan yung kawali. Lagi kong paulit-ulit. Yung kawali natin ay super duper mainit. So guys, tingnan nyo naman yung resulta ng aking ginawa. Diba? Napaka-perfect niya. Super duper. At nilagyan ko pa na siya ng dekorasyon dyan para talagang pag niluto siya, hindi siya yung talagang diretso, kundi medyo siya may twist, di ba? So, eto na nga at yung ang gagamitin ko, yung talagang pambarbakwa na kawali, yung talagang makapal na makapal yung kanyang metal, di ba? At syempre, nilagyan ko siya ng mantika dyan, pagkatapos bernas ko siya dyan, para talaga siyang maluto. Bawat kanto ay meron talaga siyang mantika para hindi naman siya masunog, or kailangan lutong-luto talaga siya na napakasarap, parang prinito, 'di ba? Parang ganyan. Pero kaunti lang naman yung ating mantika dito, guys. So eto na nga, tilalagay natin ng dahan-dahan para hindi siya naman maghiwa-hiwalay or yung sibuyas hindi mahulog. Pero al final, guys, yung pinakaunahan niya, yung sibuyas ay talagang natatanggal siya kapag naluto na yung sibuyas. Kasi po, di ba parang lumalaki yung butas. So, yun ang nangyari dyan. So, pero okay lang, guys, kasi kinuha ko pa rin yung mga sibuyas yung naluto na, pagkatapos ibinalik ko siya ulit sa stick. Yan. Ganyan ang itsura niya. Yan. Kwadrado yung aking kawali na pambarbakwa na malaki po yan. Kaya ganyan ang itsura niya. Diba? Kasyang-kasya yung barbecue na ginawa ko. So, yan ang itsura niya. Diba? Napakaganda kasi super duper napakainit ng kanyang kawali. So, ito na nga, guys, at balik ta rin natin yung paunti-unti. Yan, pa isa-isa. Dahan-dahan lang para hindi po maghiwa-hiwala yung kanyang sibuyas dyan. Kasi
nahuhulog na nga po yung ating sibuyas, naghihiwa-hiwalay na kasi nga paluto na siya. And then, syempre, alam niyo na, lumuluwag yung kanyang bibig doon sa ibabaw ng ating sibuyas. Kaya yung stick, kaya ganyan, di ba, naghihiwa-hiwalay niya na. So, ang gagawin nyo dyan, yung pinakamaganda dyan, yung pinakaunahan ay tomato cherry. Kasi parang para sa akin hindi siya mahuhulog yun guys, or yung green olives or black olives na ilalagay nyo doon sa pinakaunahan. And then sibuyas, and then alternate natin sibuyas at saka yung ating olive oil or tomato cherry, depende sa gusto nyong vegetables na kinakain nyo kasi yung iba nga ay allergy, hindi natin pwedeng pwersahin. Kaya depende yun sa lulutuin nyo, dapat iba-iba yung vegetables na ating ilalagay. Or pwede rin yung champignon, yung ating, anong tawag dun? Yung mushroom na maliliit guys, okay na yun, okay? So, ito na nga ang aking paghahanda sa aming lamesa. Tingnan nyo naman na super duper talagang napakasarap. At syempre, yung aking ginawang arroz tres delicious at ang aming postre na mangga at saka yung aming banana. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video at salamat sa panonood at ingat po kayo lagi at lagawan sinasabi kapag lalabas ng bahay, kailangan pa rin dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. At syempre, kailangan tayo magpasalamat sa Panginoon araw-araw, 'di ba? Kahit man hindi tayo humingi, kailangan pa rin tayo magpasalamat at dahil siya lahat ang nagbibigay sa atin dito sa mundo. So, hanggang dito na lang ang aking video at ingat po kayo lagi. At kung nagustuhan nyo naman po ang aking mga videos, please like and ring the bells. At subscribe na rin. And like. O sige na, tingnan nyo naman, napakasarap ng aming pagkain ngayon, di ba? Grabe. Tingnan nyo naman ang aming lamesa kung gaano kasarap ang aming preparasyon ng aking anak, 'di ba? Super duper. So guys, oh, 'di ba? Grabing sarap. Tapos may ketchup ka. Kasi hindi na ako gumawa ng salsa de sibuyas, guys. Pero on dia, ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng salsa de sibuyas dahil napakasarap po noon. 'Di ba? Yan lang ang aking barbacoa de carne picada na super duper sarap. O, 'di ba? Tingnan nyo naman kung gaano kasarap yan. Super duper. Ay nako guys. Habang ako'y nagbo-voice over, talagang takam na takam ako at namimiss ko talaga siya dahil yung lasa niya talagang hindi nyo makakalimutan, 'di ba? Kasi matamis-tamis siya dahil super duper sarap, 'di ba? So bye-bye.